Sabihin nga ng lahat, the gospel and the new saints. The gospel and the new saints. Kapag sinabi nating saints, anong unang pumapasok sa isip ninyo? Siguro yung mga nababasa nyo sa libro o tinuturo sa inyo sa school o yung nababalitaan nyo sa news na ginawang santo si ganito, ginawang santo si ganyan. However, base dun sa pinanood natin na video at sa mga pag-aalala natin today, maiintindihan ninyo at malalaman nyo na ang punot dulo o ang pinaka-essence ng pagiging saint is to be a Christian, is to be in a relationship with Jesus Christ by faith. And not just by words or by thinking, but based on the example ng mga nakita natin sa video ng mga kapatid nating Kristiyano all over the world being raped, kidnapped, abducted, forced to work in labor camps, forced to be poor, to die, to be tortured and sacrificed. Ginagawa nila yon because of their faith. Right? That's what it means to be a Christian. That's what it means to be a saint. So when we look at ourselves today, habang nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, tinuturuan tayo ng Diyos what it really means for us to say, we are saved, but we have really placed our life in the hands of Jesus Christ. So parte pa rin po ito ng ating series sa taon na to, 2023, na pinamagatang Abide and Bear Fruit. We are now on part 17 of the 4 pillars of the Christian gospel. And as I've said last Sunday, malapit na nga tayong matapos sa ating presentasyon ng Ebanghelyo. However, in reality, nagsisimula pa lang ang ating Christian life. Okay? The moment that we have expressed our faith in Christ through our baptism is the beginning of our eternal Christian life na nagsisimula dito sa lupa. At ito nga po ang tinatawag nating sanctification. And first, it begins with the gospel. Ano nga po ulit ang unang haligi ng gospel natin? Who is God and who is man? Pangalawa, who is Jesus Christ and what did He do? Pangatlo, who is the Holy Spirit and what is salvation? At yung pang-apat, who is the church and what are its purpose? Dito sa pang-apat na haliging ito, umiikot ang ating diskusyon sa linggong ito. And ang ating main Bible passage reading, kung maaari, sabay-sabay po nating basahin, beginning in verse 2. To the church of God that is in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus, called to be saints together with all those who in every place call upon the name of our Lord Jesus Christ, both their Lord and ours. Grace to you and peace from God, our Father, and the Lord Jesus Christ. Again, ito po ang ating main Bible passage coming from 1 Corinthians chapter 1, verse 2 to 3. At ito po ay ang main Bible passage natin upang patunayan at i-explain sa atin muli ang isang bahagi ng ating fourth pillar of the gospel. But before we move on, basahin po muna natin ang apat o pang-apat na haligi ng Ebanghelyo. 1, 2, 3. Bilang mga santo, tayo'y minarkahan, niregaluhan, ginagawang banal ng Diyos, at bilang pare ay makapagpapatuloy sa ating pakikipag-alyansa kay Kristo, lalago at magbubunga ng maka-Diyos na karakter, mabubuting gawain at mga disipulo. Sa pamamagitan ng ating pananampalatayang matyaga, matiisin at masunurin, ating makakamta ng muling pagkabuhay mula sa kamatayan sa pagbabalik ni Jesus. Kanyang hahanguin ang pamilya ng Diyos, gagantimpalaan ang mga santo, itataguyod ang kaharian ng langit dito sa lupa, gagapiin, hahatulan at pupuksain ang kanyang mga kalaban, at maghahari ang Diyos magpakailanman kapiling ng mga hinirang. This is basically what the Christian life is about. And for our big idea, focus tayo dun sa part kung saan may bold letters. The first part, bilang mga santo, tayo minarkahan, niregaluhan, ginagawang banal ng Diyos, at bilang pare ay makapagpapatuloy sa ating pakikipag-alyansa kay Kristo, lalago at magbubunga ng maka-Diyos na karakter, mabubuting gawain at mga disipulo. So, we will focus on this word. Sabihin nga natin, santo. Ano ba ang English ng santo? Saints or saint. Yan.
So to understand better, anong ibig sabihin pag sinabi ng Diyos o ng Biblia na kayo ay mga santo or you are saints, we have this 3-point outline. And we will be very biblical, or we will stick much on the biblical usage and definition of this word para hindi tayo maakusahan na nag-iimbento tayo ng sarili nating definisyon. Kasi after this message, I will compare what the Bible says to what a religion says, a big religion says, regarding sainthood. Okay? Later on, maintindihan nyo o makikilala nyo anong relihiyon ba ang talamak na nagtuturo ng mali tungkol sa pagiging isang santo. So first point is, ano bang sinabi ng Biblia regarding the saints in Corinth? Pangalawa, yung sinasabi ng Biblia tungkol sa saints in Rome. And third, the saints in Ephesus. Itong Corinth, Rome, and Ephesus, mga lugar po ito kung saan unang nagkaroon ng Kristiyano. At ang mga lugar na ito, ang unang lugar kung saan nagkaroon ng Kristiyanong simbahan na itinayo ni Apostol Pablo. So before we go ahead, let me just introduce or refresh our minds para may idea na tayo at hindi tayo nanghuhula. Paano nga ba nagiging isang Christian or isang convert? First, nagsisimula yan sa grasya ng Panginoong Diyos that helps us and leads us to repent and pledge allegiance or belief. Ano nga ibig sabihin ng repentance? Ito yung pagkilala sa iyong sarili na ikaw ay makasalanan at pagsuko ng iyong kakayahan sa Diyos na iligtas ang iyong sarili at inaamin mo that you are totally depraved. Ibig sabihin, alam mo na wala kang pag-asa based on your own righteousness or goodness or nothing in this world or anyone in this world can save you except God. This is to know God and fear God and be broken for your sins and to have hopelessness in your current sinful situation. And only God can lead us into this kind of mind or disposition of heart. And it leads us to finding hope in God, to entrust our life to the person and work of Jesus Christ. Kaya ngayong kanta natin, He is the gospel. Siya ang mabuting balita. Kaya tayo nakikipag-alyansa sa Kanya, hindi sa kung sino-sino. At kung meron ka nun mula sa grasya ng Diyos, you are truly converted. And when you are converted, you become justified. Napapawalang sala ka. And when you are justified, nagpapatuloy ang iyong buhay in sanctification. Sabihin nga natin, sanctification. Last week, alam na natin ito. If you want to recall, balikan po ninyo ang ating video. I will post it later tonight. But for now, para mas maintindihan natin yung nangyayari sa isang tao when he is justified, ito po ang nangyayari. Siya ay nababayaran ng kanyang mga pagkakautang sa kasalanan, siya ay binili ng Diyos at siya ay pag-aari na. He is propitiated o nawala na ang galit ng Diyos sa kanya dahil sa kanyang mga kasalanan, and so he is also forgiven at nakipagbati na sa kanya ang Diyos. And so binibigay, ipinagkakaloob ang Holy Spirit at ginagawa kang bagong nilalang. And you are now adopted as a child of God. At ikaw ay minarkahan at binibigyan ng mga espiritual na regalo upang makapamuhay ng kaaya-aya at nakapagsisilbi sa mga purposes ni God in your sanctified life. Ito na yung buhay mo right now. You are a child of God, you are a citizen of God's kingdom, and today, malalaman natin anong ibig sabihin na ikaw ngayon ay saint. Next week, malalaman natin kung bakit ang lahat ng Kristiyano ay pare. Today, again, we will know why we as Christians are saints. So, kung wala ka pa nito, you are not yet a saint. And the goal is to get here. Yan ang challenge natin palagi sa lahat. I pray that one day I will see you be converted and one day you will be baptized in the name of the Lord Jesus Christ. So sabi nila, ang saints daw ay one who is considered particularly holy or devoted to God. Pag sinabi nating particularly holy ang isang tao na tinatawag na santo,
hindi ito galing sa sarili niya. Automatic, it is something that is given to him by God through faith in Jesus. At kapag sinabi naman natin devoted to God, this has something to do with your faith. At pag devoted, hindi lang yan one-time faith or expression of allegiance. Tuloy-tuloy yan. Deboto nga eh. The term is used in the New Testament commonly in its plural form. Ibig sabihin, tama na ang bawat individual ay tinatawag na santo because of their faith in Jesus. But more so, ang focus ng pagiging saint is yung pagiging saints. Sabi nga, saints. Saints. May letter S, may plural form because it refers to the church. Alam niyo ba yung tinatawag na collective noun sa English grammar? 'Di ba pag merong saging, marami sila. Anong tawag niya sa Tagalog? Piling ng saging. O pag may maraming isda, anong tawag dun sa English? School of fishes. Collective noun. Ang church ay collective noun. Okay? It is a collection of saints who are Christians consecrated to God through Jesus Christ. Ano ibig sabihin ng consecrated or saints? Hango ito sa salitang Griego na hagios. Mula sa Latin, sanctos, which means holy one. It means you are separated from sin, from the bondage of sin, and the penalties and the effects of sin. You are also consecrated to God. Ibig sabihin, you are reserved for Him. You are now divine, noble, and you have an honorable purpose in life that God has set for you and you alone. You are reserved for an honorable purpose. That's what it means to be a saint. Ang holiness, sabi ko nga, galing sa Diyos. It is first used to God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Ano nga ba ulit ang ibig sabihin ng holy? Divinely unique, morally pure. Walang kapantayang Diyos, kaya wala tayong ibang pangalang tinatawag kung hindi ang pangalan na binigyan ng Diyos para sa atin upang tawagin siya. At ito ay si Jesus. However, by faith in Jesus, ginagamit naman ang salitang banal o kabanalan sa mga tao at bagay insofar as they are devoted to God. Malinaw? So as long as you have faith in God, the word holy or saint can be applied to you. Okay? And in the Bible, it almost always, okay, or presented in a way which involves divine demands upon the conduct of converts. Ibig sabihin, yung pamamaraan mo ng buhay ay dapat tugma doon sa sinasabi mong pananampalataya na meron ka para tunay kang tawaging saint or holy or devoted to God. And I think it's accurate to say that those who are being holy or being made holy by God experientially is because of this conditional and cooperative nature. Sa madaling salita, kung hindi ka sumusunod kay God at sinasabi mong Christian ka, you are a liar. Because to be a Christian is to follow God. Ito yung kondisyon ng pagiging totoong pananampalataya. May practice. And so to be a saint is not something that you attain. Hindi siya parang maa-achieve mo siya. Di ba? Pag naglalaro kayo ng mga mobile games, meron kang mga levels na dapat mong ma-achieve tapos mag-e-evolve yung character mo. Hindi po ganun. Okay? To be a saint or to be holy ay ikinakaloob ng Diyos sa bawat taong nananampalataya kay Kristo at mananatili sa pananampalataya ngayon sa kahit anong sitwasyon. Alright? So hindi ito something that you attain. Rather, it is a state into which God graciously purposes and desires for all men through faith in Jesus. Ang pagiging santo po ay intensyon ng Diyos para sa lahat ng tao sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Jesus. Malinaw po ba? Malinaw po ba? Yes. So, as a saint, if you are now a Christian, sabihin mo sa katabi mo, kung alam mo na Kristiyano siya, you are a saint. Okay, kung hindi ka pa baptized as a Christian, please wag mong tawagin yung sarili mong saint. Okay? You are lying to yourself. You are just fooling yourself. If you are baptized as a Christian, and you know you have faith in Jesus,
Sabihin mo sa katabi mo, sa sarili mo, I am a saint. I am a saint. Be confident that you are a saint because of Christ. And if you are a saint, you have a personal relationship with Jesus. That's where it begins. At isinasabuhay mo ang pagiging saint mo within the local church, within the universal church, and within the greater kingdom of God. And so, alamin na natin ngayon, how does the Bible use the term saint? Una muna sa simbahan ng Korinto. Sino makapagsasabi sa akin o makapagtuturo sa akin saan ang lugar ng Korinto dito? Yan. Where is the city of Corinth here? May alam ba? Yan. Okay, so Sirit, Corinth is in Greece, okay? O sa western hemisphere yan. Part na yan ng Greek culture. Ito ang Corinth. Katabi niya ng Athens, ang Olympia, at ang Sparta. Kung alam niyo yung movie na yun, yung 300. Magkakatabi lang yan. This is in Greece, okay? Ang Corinth ay pinuntahan ni Pablo. Okay? Nawala yung slide ko. Ayan. Pinuntahan niya ni Pablo sa kanyang mga missionary journeys. And ito rin ang unang liham na kanyang isinulat. Kung di ako nagkakamali, sa libro o sa liham ni Pablo sa Corinto, ginagamit yung salitang saint, I think around mga 6 to 8 times. Okay? Yan ay isa sa mga mas madalas na title ng Kristiyano. Actually, yung salitang Christian sa Bible, 3 beses lang yung ginamit. Pero ang saints, more than 3 times. Sobrang daming beses. That's what they usually call Christians noong unang panahon. Saint. Okay? So, ano ba ang sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto? First, basahin natin. 1 Corinthians chapter 1 verse 2. To the church of God that is in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus, called to be saints together with all those who in every place call upon the name of our Lord Jesus Christ, both their Lord and ours. So what can we observe here? First, saints are regenerated members that compose the church. Sila yung miyembro ng simbahan. But hindi lang ito yung tipong naglista ka o nag-a-attend ka. You have to be recognized as a regenerated member. Born again. Binago ka talaga. And we see that in your lifestyle. And the first mark of a regenerated person is that they are willingly baptized in the name of Christ. Right? Pangalawa, saints are those sanctified together within the church context. Sa madaling salita, ang tunay na Christian o tunay na saint ay hindi soloista. They love the church. They live with the church. Yung pinaghihirapan mo bilang isang saint as a Christian, kinakarga yun nung isa pang church member. Kung nahihirapan ka, nahihirapan din siya. Kung makulit ka, lagi mong dinadala yung sarili mo sa argabyado dahil hindi ka sumusunod sa batas ng Diyos, lagi kang napapariwara, as a member, hindi mo matatanggal yung consequences ng mga ginagawa mo sa mga paghihirap ng mga kapwa mo sa loob ng simbahan. Kung akala mo ikaw lang yung nahihirapan, nahihirapan kami sa'yo. Okay? Nahihirapan kami sa katigasan ng ulo mo. Bakit? Because we are all sanctified together as a church. Sabihin nga natin, church. Right. Next, 1 Corinthians chapter 6 verse 1 to 3. Basahin. When one of you has a grievance against another, does he dare go to law before the unrighteous instead of the saints? Or do you not know that the saints will judge the world? And if the world is to be judged by you, are you incompetent to try trivial cases? Do you not know that we are to judge angels? How much more then matters pertaining to this life? Mabigat yung sinabi ni Pablo rito. Una sa lahat, saints are not immune to sin. Nagkakasala ang saints. Okay? And sometimes, yung kasalanan na to ay nagdudulot ng grievances o pag-aaway-away or alitan, hindi pagkakasundo ng mga magkakapatid. So they do not live a perfectly sinless life. Kapag sinabing santo, it doesn't mean napakabanal mo, hindi ka nagkasala,
yung mga aso, yung mga ibon lumalapit sa iyo, no? Parang Disney, hindi sila natatakot sa iyo, hindi ganoon ang ibig sabihin ng saint. Okay? Ang saint, nagkakasala po yan. However, they are, sabi ni Pablo, expected to exercise wisdom and discernment. An example of that is handling conflicts when restoring God's order in the fellowship of the saints. Okay? One reason for this is because at the resurrection, ang lahat ng santo, ang buong simbahan, the universal church, are to judge the world. At tayo rin po ang mamumuno sa mga anghel. Okay? Hindi ako nagsabi niyan, ha? Si Pablo. So sabi niya, kung dito pa lang hindi na kayo marunong mag-ayos, mag-areglo ng kaguluhan, if you are not wise, if you are not discerning, if you don't know the will of God in every situation, how will you rule or judge angels? At kung umaasa kayo sa gobyerno o sa hustisya ng hindi naman mga Kristiyano, nag-aaway kayo, didemanda mo siya, bakit wala bang may utak sa inyo? Wala bang may banal na espiritu sa inyo para magkaayusan kayo at magpatawaran kayo at magmahalan kayo? At malaman yung kagustuhan ng Diyos sa sitwasyon ngayon? Bakit kayo umaasa daw sa mga hindi naman kabahagi ng simbahan para ayusin ang inyong mga alitan? Diba? Papabarangay kita! Wala ka talagang ganyan. Sinaktan mo ko, papabarangay kita. Included po dito ang marriage. Kung pareho kayong mag-asawa na Kristiyano, bakit ka maghahanap pa ng tulong ng iba para ayusin ang marital problems ninyo? That is just an example, okay? Hindi ibig sabihin bawal tayong pumunta sa justice system ng bansa natin. It means, as a saint, you have the Holy Spirit of God. You are a Christian. You should be the leaders, not just of your church, but you should also be a leader of your own society. You should be wise and discerning. Next, in chapter 16, verse 1 to 2, basahin ang lahat. Now concerning the collection for the saints, as I directed the churches of Galatia, so you also are to do. On the first day of every week, each of you is to put something aside and store it up as he may prosper, so that there will be no collecting when I come. Tungkol ito ulit sa pagtutulungan sa loob ng simbahan, this time financially. Saints are responsible for the well-being of other saints. And as a church, we are expected of God to take care of our brothers and sisters financially and materially with cheerfulness and willingness. So obviously, hindi naman lahat dito members. So I'm talking to the members right now. In our covenant, nariyan din po yan. Are we supporting? Are we reserving a certain amount that is willing in our hearts, that we are cheerfully able to give sa ating offerings collection every end of the month? Wala akong pakialam kung 50 milyan o 5 piso yan. Kung paano ka biniyayaan ng Diyos, ibalik mo yan sa Diyos sa pag-ibig mo sa kapatiran. Dahil ang simbahan ay sabay-sabay na ginagawang banal ng Panginoon. Tayo ay saints. Sabihin nga ulit, saints. Saints. And as saints, we are aware of the free gift of salvation na tinanggap natin through Jesus Christ. Therefore, the members of God's family bless one another and are ready to help each other in time of need. If you want to be a Christian, this is part of our life. And like I said, sanctification ay isang bagay na hindi sapilitan. Kasi hindi mo gagawin to kung napipilitan ka. Baka isang linggo pa lang sumuko ka na. Ang gumagawa lang nito ay yung taong talagang binago ng Diyos. So kung hindi mo to gustong gawin, kasi hindi ka pa binago ng Diyos. This is not part of who you are. Malinaw? But a person who is truly made new and regenerated, ginagawa nila to. They love to do it. Again, 1 Corinthians chapter 16, verse 15 to 18 naman. Basahin ang lahat. Now I urge you, brothers, you know that the household of Stephanas
were the first converts of Achaia, and that they have devoted themselves to the service of the saints. Be subject to such as these and to every fellow worker and laborer. I rejoice at the coming of Stephanas and Fortunatus and Achaicus, because they have made up for your absence. For they refresh my spirit as well as yours. Give recognition to such people. So sa pagtutulungan natin, sa pagsisilbi natin sa Diyos at sa isa't isa, at sa mga tao sa paligid natin, saints are also to honor those who are faithful men. Even obey their ministers that work and serve in the church for the needs of the saints, both spiritually and practically. Example dito is the elders and deacons. The church, the saints, are to obey and honor them spiritually, okay, and practically. In the same way that these ministers serve you spiritually and practically. There is a sense of mutual love for each other. Even though may offices at may mga posisyon, we are mutually serving one another. Saints also, within the context of the local church, are commanded to recognize faithful men of God who serve the church and honor them both morally and materially because of their office. Support your ministers. Hindi lang moral support, kaya mo yan, pastor. Tulungan nyo rin sila materially. Okay? I'm not saying this because I am one, but this is what the Bible says. This is actually what the Bible commands. Right? Pagkatapos ng ating first point, ano nga po ulit ang ating big idea? 1, 2, 3. Bilang mga santo, tayo'y minarkahan, niregaluhan, ginagawang banal ng Diyos, at bilang pare ay makakapagpatuloy sa ating pakikipag-alyansa kay Kristo. Lalago at magbubunga ng makadiyos na karakter, mabubuting gawain at mga disipulo. Before I move on, I just want to say na what I'm describing to you is the only life that you should be living. This is not optional. Although you are given a free choice kung gusto mong sumunod kay God or hindi. It is not optional because God is your creator. He has authority over you. And this is the reason why God created you, to live this kind of life for Him. This is your purpose of existence. So if you find purpose in something else or in someone else, at the end of the day, ikaw ang lugi. Because God will not answer to you. You will answer to God. God is your judge. You are not the one to judge God. Tatak nyo na yan sa isip nyo. You will face God. When you die, you will face God and He will judge you. And if you are not within this sanctified life, you will be judged and you will be thrown into hell for eternity. If you have exchanged God for anything in this world, your story is done. When you die, you will be judged and you will be found in hell. So, as a saint, let's learn from the example of the Roman saints or the Roman Christians sa panahon ni Pablo. O dito naman, hanapin nyo nga siya ng Rome dito. Ito, madali lang to. Sino na nakahanap? Ayan. Ito, good job, Johan. Okay, may premyo ka. Bigyan ng nisin yan. Bigyan ng nisin. Ayan. Iuwi mo lahat ng nasa loob ng rep namin. Lahat ng yellow dyan. Okay, good. Rome is in Italy. Right? Good job, bro. O, share mo yan. Joke lang dyan. All right, moving on. Second point, the saints in Rome. What did the Apostle Paul say to the saints in Rome? Una muna, binati muna niya siya. In verse 7, sabi, to all those in Rome who are loved by God and called to be saints. Grace to you and peace from God, our Father and the Lord Jesus Christ. So what can we observe in this verse? Dito naman sa likod, what can you observe? Saints are loved by God. And
they are those who also love God. Okay? Ulitin nga natin, saints are loved by God. Ulitin natin, 1, 2, 3. Saints are loved by God and those who love God. It's a two-way relationship. Pangalawa, saints have received and continue to receive God's grace and peace. If you have no grace from God, you have no peace with God. And you have no peace in your own life. Wala kang kapayapaan. Kasi wala pa sa iyo yung grasya ni God. Lagi ka pa rin naghahanap ng mga kung ano-anong pwedeng magpasaya sa iyo. Nabubuo ng buhay mo. Na hahanapin mo yung identity mo. Ito, pag ginawa ko to, cool ako, tanggap ako ng mga classmate ko. Ito, pag ginawa ko to, respetado ako sa komunidad namin. If you have the grace of God, you have the peace of God. That's what a saint is about. If you have the love of God, then you also love God. Romans 8, 26 to 29. Basahin natin. Likewise, the Spirit helps us in our weakness, for we do not know what to pray for as we ought. But the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words, and He who searches hearts knows what is the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God. And we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. For those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Marami itong binanggit na importanteng bagay. But first, saints again have weaknesses, even in coming to God. Sometimes yung guilt and shame na mga kasalanan natin, yung past life natin, maaaring gamitin ni Satan sa atin yan para tayo ay mahiya o matakot na lumapit sa Diyos. Feeling natin hindi tayo tatanggapin ng Diyos. Okay? That is the first obstacle na pagdadaanan mo when you become a Christian or if you want to be converted. But as a Christian, sometimes dumarating pa rin yun. And we don't even know how to express sometimes our hurts, our pains, our supplications, yung mga requests natin kay God. And the Holy Spirit that is in us helps us to communicate to God. Because we have the indwelling of the Holy Spirit in us, He helps us to connect to the Father. And so we are known by God. Kilala tayo ni God because of the Spirit that is in us. Yun ang pagiging saint. Kilala ka ba ni God? Do you have the Holy Spirit in you? Are you being led and helped to connect to the Father by the Holy Spirit? If you are, then you are a saint. That's what it means to be a Christian convert. Because saints love God. Hence, they live their life according to God's purposes and plans for their life. And if they follow, because they follow, in any circumstance, kahit naghirap o marangya, all things work together for their good. Kaya huwag ka manghinayang if you have to sacrifice a few things, your goals, your dreams, your likes for the Lord. Because if you follow the Lord, His purposes, all things work together for your good. Because you sought God's good, God will make everything in your life good in any circumstance. But if you choose your own good, everything will go down to the trash. It's a waste of life. Next, saints in Rome in chapter 12, verse 1 to 6 and 9 to 18. Sabi ni Pablo, I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God. You want to know the will of God? Follow this. What is good and acceptable and perfect. For by the grace given to me, I say to everyone among you not to think of himself more highly than he ought to think, but to think with sober judgment, each according to the measure of faith that God has assigned. For as in one body, we have many members. Again, nandito ulit yung context ng church. And the members do not all have the same function. So we, though many, are one body in Christ, and individually members one of another.
having gifts that differ according to the grace given to us. Let us use them. Last Sunday, tinalakay natin yung spiritual gifts, right? So if you are a Christian, if you're a saint, you have a spiritual gift, you are to use it for the sake of other saints. Let love be genuine. Abhor what is evil. Hold fast to what is good. Love one another with brotherly affection. We really see each other as brothers. Outdo one another in showing honor. Do not be slothful or tamad in zeal. Yung zeal, ibig sabihin nun yung kagustuhan, yung malakas na passion to do God's will. Be fervent o yung pursigido in your spirit to serve the Lord. Rejoice in hope. Be patient in tribulation. Be constant in prayer. Contribute to the needs of the saints and seek to show hospitality. What does this mean for us? Maraming binanggit si Paulo rito. This is basically a guideline to live a Christian life. Not to become a Christian, but to live your Christian life. Alam mo, honestly, hindi tayo dapat ma-stuck nga lang dito sa ating sermon today. Because if you really want to know the life of the saint, it will take a lifetime. Kasi the whole Bible is about living as a saint. Okay? How to be a saint and to live as a saint. I cannot put this in 1 hour. It takes a lifetime to know how to live a sanctified life. But these are examples, basic examples, para magka-idea ka, ano yung pinapasok mo o ano yung kinabibilangan mo. Saints, sabi dito, present their own physical bodies as a living sacrifice. Pag sacrifice, ano ibig sabihin? Patay. In this context, ang sacrifice po ay yung inaalay sa altar at pinapatay at sinusunog para kay God. So dapat patay ka. Pero sabi niya, living sacrifice. Paano yun? Buhay na patay. That is you dying to sin every day and living for God. Kaya nga present your physical bodies to Him, which is a holy and acceptable offering to God as their reasonable service. This is not to earn sainthood. Hindi para maging saint ka. It's because you are already saved. And hindi ito ginagawa dahil napilitan ka. Saints also do not conform to the patterns of the world. Instead, they are being transformed gradually and progressively. Hindi mo ginagaya yung uso o yung pamamaraan ng mundo. And ako, I have to be honest, medyo guilty ako dito, lalo na pag nagmamaneho ako. Pag barumbado yung mga nagmamaneho, minsan, para hindi ka mabangga, hindi ka ma-out of balance, kailangan mo medyo magbarumbado eh. Sa pagmamaneho, yung throttling mo, medyo tutok ka sa bumper nung nasa harapan mo. Pipigilan mo yung intersection para hindi ka ma-out of balance. O pag pataas ka, bumibilis yung takbo, tapos biglang hihinto yung sa harap mo, mababadrip ka. Bakit? Kasi pwede ka madisgrasya. Kasi kailangan mong balansehin yung motor. Ako, hindi ko mapigilan kasi ang hirap. It's always a temptation. It's always a risk. It's always a weakness of us. But, ang tawag sa atin is manatiling labanan ang temptation ng sin. To not conform to the patterns of the world. Also, saints know God's good and acceptable and perfect will. Are you a saint? Missions Bible Church members, are you a saint? Listen, sa likod, are you a saint? Do you know God's will? If you don't know God's will, you have to talk to your Father. Because you are a saint, you have to know God's will. Huwag mong hulaan. At huwag ka magdedesisyon nang hindi mo alam kung ano yung will ni God. Because you are a saint. Saints do not think of themselves or for themselves. And di din sila nagmamataas. They are not higher than other saints or other people na hindi pa saved. Hindi sila mapagmataas. They are just, they are fair. Saints are spiritually gifted and they use it for the good of the church. Kaya nga ang church tinatawag na Communio Sanctorum. Sabihin nga natin, Communio Sanctorum. Communio. Ang communio sa English, communion. Ano ibig sabihin pag communion? Sa
Experience ninyo, di ba yung kakain ka ng parang pisat na tinapay? That's not what communion is. The definition of the word communion is community. Communion, communicate, communion, more than one party together. Kaya communion sanctorum because the church is the communion of saints, the community of Christians. That's what it means. Kaya pag tayo ay nagko-communion or nagbe-breaking of the bread, it's not really talking about the bread or the cup pag sinabing communion. It means we are a community because of the sacrifice of Christ. Kaya ang centerpiece, ang bida ay sino? Si Christ. Because siya ang dahilan bakit tayo community. Malinaw? That's what it means. So, in a community, kung anong regalong tinanggap mo kay God, binabahagi mo yun sa lahat ng kapatiran. The love of saints is true, and they hate what is evil and hold on to godly things. Do you hate evil? I don't think so. I don't think so. Kasi if you say you hate evil, do you identify with Christ through baptism? If not, then you love evil. Do you like worshiping God and sacrificing for God? Do you like reserving an amount of your hard-earned money for God to help the poor in the church? Do you want to sacrifice your dreams, your goals for the purpose of God? Because that's what it means to say you hate evil. To disobey God is to do evil. So if you hate evil, you hate disobeying God. Are you broken when you sin? Are you broken when you reject the gospel? Are you broken when you take the rule of your life, ikaw ang namumuno, instead na si God? To hate evil is to hold on to godly things. Saints honor one another, and they are not lazy to serve God, but they like to do it. Paghihirapan nila yan. They are joyful, patient, and prayerful, even in midst of hardships, especially in the midst of hardships. Yung pananood nating video kanina, why do they remain as saints, as Christians? E nire-rape na sila, pinapatay na sila, kinukulong na sila. Why do they remain in their faith? They love God. They have received the love of God. And that is true for them. They have experienced it. Hindi lang nila narinig yun o binasa yun. Talagang na-experience nila yun, kaya naging bagong tao sila. I'm sad kasi tayo na malaya, we don't want that. We treat it as a joke. You know what? When God looks at you, you are the joke. What the world considers as foolish and weak, ano sabi? Is really the wisdom and power of God. Di ba yun yung last week message natin? Saints also are open to help other saints out of brotherly love because they first received the love of God. Romans 16 verse 2, sabi din ni Pablo, that you may welcome her in the Lord in a way worthy of the saints and help her in whatever she may need from you, for she has been a patron of many and of myself as well. Ano yung sinasabi ni Pablo dito? Meron daw isang minister from another church na bibisita sa simbahan sa Rome. At ang utos ni Pablo is, tratuhin niyo siya ng tama, be hospitable, kasi yun ang tamang pamumuhay ng isang santo. Sainthood is a way of life that is worthy of the Christian faith by all those who claim to be a Christian. Sainthood or holy living is natural and expected, a lifestyle of regenerated converts. Okay? Ito actually yung katangian ng isang saint. Yung mga diniscuss ko na ngayon, this is the characteristic of a saint. Kasi ito rin yung katangian ng New Testament. Sabihin nga natin, New Testament. New Testament. Okay, what is the New Testament? Simple lang, binuksan ng Diyos ang kaharian, hindi lang para sa mga Hudyo, kung hindi para sa mga Hintil na kagaya natin.
Ang hintil is anyone who is not a Jew. Pilipino ka, di ba? Okay, so hindi ka Hudyo. Hindi ka dapat ligtas. Pero, binuksan ng Diyos yun para sa iyo. Dahil mahal ka niya. And so, binigyan ka niya ng bagong title, kumbaga. And we see that also in the description of what the new covenant is in Jeremiah 31. Basahin nga rin lahat. If you want to know what Christianity is about, this is a key verse of what the new covenant follower of God looks like. Basahin. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my law within them. I will write it on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. And no longer shall each one teach his neighbor and each his brother, saying, Know the Lord, for they shall all know me, from the least of them to the greatest, declares the Lord. For I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more. Focus on the first part. God has put His laws within you. He has written His laws on your hearts. You know God personally. You are His people. You don't even need someone to teach you because the Holy Spirit is in you to know God. Sabi ko sa inyo, hindi nyo ako kailangan para nyo makilala si God. Support lang ako. God wants to reveal Himself to you. And if you are a Christian, God is already in you. Malinaw? Hindi nyo kailangan ng middleman. Okay? That is the definition of what a saint is. The New Testament, New Covenant saint. Ano nga ulit ang ating big idea? Bilang mga santo, tayo'y minarkahan, niregaluhan, ginagawang banal ng Diyos, at bilang pari ay makapagpapatuloy sa ating pakikipag-alyansa kay Kristo. Lalago at magbubunga ng mga Diyos na karakter, mabubuting gawain at mga disipulo. You are a saint. Ulitin nga natin, you are a saint if you put your faith in Jesus Christ. Nothing else. Not by good works, hindi dahil diniklara ka ng isang organisasyon, dahil pinagbotohan ka. You are a saint because God says so by faith in Christ. Third point, third and final point. The saints in Ephesus. So ito, hulaan nyo ulit. Asan ang city of Ephesus dito? Saan? 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 Good job. Palakpakan natin siya. Okay. Paano mo nalaman? Paano mo nalaman? Wow. Baka plano talaga ni God na maging kagaya ka ng mga Ephesus. Taga-Ephesus. Oo, hindi aksidente yun. Baka ginaguide ka na ng Holy Spirit. Tingnan mo to. O, kaya makinig ka, ha? O, sige. Saints in Ephesus. Ano naman ang sinabi ni Pablo sa kanila sa verse 1 ng chapter 1? To the saints who are in Ephesus, they are faithful in Christ Jesus. So again, ang saint ay local church members. They are in Ephesus. Nagtupulong-pulong sila. And those who presently have living and growing faith in Jesus. Alright? O, verse 15 to 20. Basahin natin lahat. For this reason, because I have heard of your faith in the Lord Jesus and your love toward all the saints, I do not cease to give thanks for you, remembering you in my prayers, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of Him, having the eyes of your hearts enlightened, that you may know what is the hope to which He has called you, what are the riches of His glorious inheritance in the saints, and what is the immeasurable greatness of His power toward us who believe, according to the working of His great might that He worked in Christ. Lahat ng ito, connected yan sa pagiging saint mo. Right? So let us review or observe this verse. Ang sabi ni Pablo, saints are those who have faith in the Lord and have love for other saints who also love the Lord. Question, gaano mo kamahal ang
kapatid mo sa pananampalataya. If you are a member of Missions Bible Church, I have baptized you, or you have been baptized in a church because you have believed in the gospel. That should translate to living your life, not just considering your comforts, but also the needs of others. Doon natin nakikita yung brotherly love. Madali kasi sabihin na mahal natin ang isa't isa kung wala tayong problema, di ba? Madali kasing sabihin na mahal natin ang isa't isa kapag may kaya tayo, kung may pera tayo. Minsan mas madalas, di ba? Pero what if it requires us, again, to sacrifice most of our desires for ourselves, for our own family? Instead of just living your Sunday, attending church, pili ka lang ng araw kung kailan mo gusto mag-serve. Instead, you committed your whole life to the church community. Instead, you chose a communal life. That's what it means to be loving your brothers. It's not an occasional thing. It's you. Kung naalala niyo yung mga bilog-bilog, yun yung kontekstong kinabibilangan natin. Okay? Saints, give thanks and pray to God for the blessing of fellowship among the saints. Question sa mga Christians at members ng MBC. Do you thank God for this church? Do you thank God that God put us together? I thank God that I have Darren's, Jiro, Ate Yani in my life. I have men and women that I can trust my family with. I have a wonderful Christian wife that God blessed me with. O, yun yung mga bagay na pinagpapasalamat natin as Christians. Hindi dahil nakukuha natin yung gusto natin palagi, but because these persons ay ginagamit ng Diyos to sanctify us. O pag kinokorek ako ng wife ko, o pag ako ay nakikita ko yung mga kamalian ko as a husband or as a father, or nakikita ko yung kakulangan ko as a leader kasi nagre-reflect yun sa pagiging Christian yun na may hindi ako naituro o naibigay sa inyo. Yun yung ibig sabihin that we ought to pray for God or ought to pray to God in thanksgiving for our brothers. We also pray for spiritual wisdom, that God will reveal His character and will to us. Because you want to obey God, you want to bless the church, you are part of the community of saints, importante na alam natin yung will ng Pangulo natin. Sino bang Pangulo natin? Sige, okay, siya, kanya si Marcos. Sa atin, sino ang Pangulo natin? Jesus Christ. Ang Pangulo ng simbahan ay sino? Jesus. Sino ang Pangulo ng buong mundo? God, si Jesus Christ. And yun ang tanging otoridad na may kapangyarihan sa loob ng simbahan. Ulitin ko, only God has the authority in the church na hindi pwedeng banggain. Okay? Even your pastors, they are not the ultimate authority. Diba? Sino ang Pangulo? Si Jesus. We want to know His character, we want to know His will, so that we may know intimately as if we have already seen and without a doubt, sigurado tayo of the hope of being glorified and of our eternal life that awaits us kapag namatay tayo. We want to have the confidence of the sure inheritance of eternal life reserved for the church. And we want to be intimately or personally knowing and without a doubt knowing and experiencing the omnipotence of God that accompanies the saints from beginning to end. Pag sinabi natin omnipotence of God accompanying saints, right now, kung pagod ka na, kakatrabaho, right now, kung pagod ka na sa mga anak mo na matitigas ang ulo, kung pagod ka na sa mga kapwa mo Kristiyano,
na ayaw sumunod sa batas ng Diyos, o sa mga kapitbahay mo na lagi mo na lang nagiging kaaway, o lagi kang sinisiraan, o hindi na ako magbabanggit ng mga specific na detalye, ha? Pero alam nyo na yan. If you are experiencing those things, anong sabi ni God? The omnipotent power of God, the all-powerful God accompanies you from beginning to end. But if you're not in Christ, that power is not yours. Hindi mo kasabay yun, hindi ka inaagapayan nun. So, anong kailangan? Be in Christ. So, from beginning to end, the power of God is with you, helping you, assisting you, na makapagpatuloy even in times where you are experiencing injustice, nabubuli ka, o pinapersecute ka because of your faith, kagaya ng pinanood natin. Diba? Kinulong, pinatay, ni-rape, lahat. Pinahihirapan. How can they do that? It's not because of their will. It's because God's power is in them and helping them. Yun yung diferensya eh. Kaya hindi maintindihan ng mga tao bakit ginagawa ng Christian to. Because the Christian is not living according to their own mind now. They don't live the life based on their own power. They are new, literal na new creation. Yun yung hindi nila magets. So kahit yes ka ng yes kay Lord, if that regeneration, that new life, that power of God is not in you, you will not be able to live the way the Bible is saying and commanding. All of this will be foolishness for you. So anong susi? Ulit, be found in Christ. Sabihin natin lahat, be found in Christ. Be sure that you are in Christ so that the power of God will be for your good. Ayokong at the end, ang power ni God ay gagamitin niya para parusahan ako in hell. I want God's power to accompany me from beginning to end. And I will be sure of my eternal life. Ephesians 2, verse 12 to 13 and 17 to 22. Medyo mahaba to, but let me just read a few portions. Remember that you were at that time separated from Christ, alienated, hiwalay from the commonwealth of Israel and strangers to the covenants of promise. Tandaan nyo, outside of Christ or before you were a Christian or a saint, you have no hope and without God in the world. But now in Christ, only in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. For he himself is our peace. And Jesus came and preached peace to you who were far off and peace to those who were near. Jesus himself came to preach peace to you para ma-save ka. Ayaw mo pa rin ba? Ayaw mo pa rin? Christ came for you. For you. He created you and he came to save you. For through the Christ, we both have access in one spirit to the Father. Only through him. So then you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God, built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the cornerstone, in whom the whole structure, being joined together, grows into a holy temple in the Lord. In him, you also are being built together into a dwelling place for God by the Spirit. So sige, English to, baka nahirapan yung iba. Ihimayin ko. Saints were once in the past without Christ. Okay? Christian, hindi pa Christian. Saint, hindi pa saint. Kay God, kay Satan. If you are not a saint, if you are not a Christian, if you are not with God, you are with Satan. In-explain ko na paano mapunta kay Christ. Repentance, belief, becomes converted. Okay? Wala ka pa doon, hindi mo pa nadaanan yon, you are with Satan. Gusto mo ba yon? O anong gagawin mo? Tinuro ko na yung gagawin mo, hindi ako gagawa nung para sa'yo.
Gusto mo ba kay Satan? O sinusundo ka na niya. If you want to be with God, repent, believe. You are now going to live that new life. Maliwanag. So saints were once in the past, or kung hindi ka pa na kay Kristo, ito ka. Without Christ, sorry masakit to. You are without Christ. You are not a child of God, not a citizen of God's kingdom. You are not recipients of God's covenant promises. Wala ka nung mga good promises ni God. Wala sa'yo yun. Hindi yun para sa'yo. And we're outside the salvation of God, and you are under God's judgment. And when you understand this and accept this, doon papasok, magsisimula yung repentance. Lord, ayoko nun para sa sarili ko. I want to believe. Yun ang simula. Pag nasaktan ka, that's godly sorrow kung dadalhin ka nun sa pananampalataya. Pero kung nasaktan ka, tapos binaliwala mo, that's worldly sorrow. Ibig sabihin, nagmanhid ka lang ng puso mo. Nagtengang kawali ka. But, in faith, now in Christ, you are now standing at peace with God. Yung kabaligtaran. You are reconciled to God by the blood of Jesus and have become adopted. You are now citizens of God's people. Hindi ka na lang Pilipino, hindi ka na lang citizen of planet Earth. You are a kingdom citizen, free from the penalties of sin through the sacrifice of Jesus at the cross. They, or we, have the Holy Spirit, and we have access to God as our Father. You are a child of God, and God is your Father. Therefore, saints are in equal footing with the Israelites who are truly faithful to God. Noon, nung Old Testament, yung mga Israelita lang ang considered people of God. So kung gusto mong maging people of God in the Old Testament, kailangang maging kabahagi ka ng bansang Israel by faith and obeying the laws of Moses. Ngayon, halos ganun pa din naman. Pero hindi na laws ni Moses ang sinusunod. The law of Christ, the law of love, the law of the Spirit. But it's still by faith. Okay? So, hindi na separate ang Israel at mga Hintil, Pilipino, mas mababang kalidad, dahil ang Israelita lang ang tunay na people of God. Hindi. Because all are saved by grace through faith. So, kapantay na tayo, we belong into one community. Okay? We belong in the universal church in the kingdom of God with all kinds of Christians. Because of the gospel of Jesus taught to us by the apostles. Kaya kung maalala nyo, importante na tama yung gospel na alam mo. Hindi sapat na, kilala ko si God, religyoso kami, kilala ko si God, naniniwala ako na may Diyos. What do you know about God? Kasi hindi tayo pare-pareho ng understanding kung sino si God. Ano yung tinuro ng mga apostol about kay Jesus, about kay God? Dapat makuha mo yung tamang content. And then, hindi lang sapat na may assensus o may mental acknowledgement. Pinagkatiwala mo ba yung buhay mo doon? And, syempre, hindi lang tayo puro feelings. Dapat may practice. That's what it means to be in Christ by faith. Yun yung kahalagahan nito. Binigay sa atin, it is preached to us by Christ Himself. Ipinasa sa mga apostol for 2,000 years. 2023 na. Nandito pa rin yung gospel, pinag-iingatan ng Diyos. Kukunin mo na lang. Kakainin mo na lang. Lulunukin mo na lang. Okay? Ephesians 3 verse 8. To me, though I am the very least of all the saints, this grace was given to preach to the Gentiles the unsearchable riches of Christ. Ano ibig sabihin ni Pablo rito? Kahit siya, apostol na siya, kapantay lang din daw niya lahat ng santo, lahat ng nanampalataya kay Jesus. Hindi siya special class. Meron siyang special na opisina at ministeryo na binigyan siya ng kapangyarihan at otoridad. Pero lahat tayo ay naliligtas sa grasya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Therefore, lahat ng nakay Kristo ay pantay-pantay na saint. Okay? We are all equally saints. Sabihin nga, we are all equally saints. We are all equally saints. There is no separate or higher class
of Christians that is reserved only for a few select. However, spiritual maturity is a different thing. Hindi lahat ng saint mature. Yung iba, tamad-tamaran, ayaw magbasa ng Biblia, yung alam nila nung unang buwan, yung pa rin yung alam nila kahit 5 taon na silang Kristiyano. O kaya by the end of this year, tandaan nyo, meron tayong assessment, open notes ha, December, first week. So, lahat ng tinuro ko, pag-aralan nyo, sulat nyo sa notebook, sa December, first week of December, evaluation tayo, tingnan natin kung talagang naintindihan nyo. Open book naman eh. Ang bagsak, first level of church discipline, mati. Okay? Ganun tayo ha? Because this is not a joke. This is about God. This is about the body of Christ, the church. This is about eternal life. We're not playing. Nakita niyo yung video, di ba? Mukha ba naglalaro sila? Isipin mo kung meron silang ka-member sa church nila, kung saan pinapatay sila, nire-rape sila, kinukulong sila, na petiks-petiks lang. Sa tingin mo, kampante sila, kasama ka? Eh baka ikaw yung mag-traitor sa kanila eh. Naiintindihan nyo? Ilagay mo yung sitwasyon mo sa sitwasyon nila. Yung sarili mo sa pinagdadaanan nila. Kasi pareho lang naman tayong saints, di ba? Then put yourself in that same requirement. Same status quo. Kung sila, seryoso sila, bakit tayo hindi? Kasi malaya tayo? Kasi walang pumapatay sa atin dito? Antay natin yun? Kung pareho lang ang Diyos na pinagsisilbihan natin at parehong Espiritu na napapa sa atin at pare-pareho tayong equally saints, then we must have the same, what? Status quo. Same expectation. Sa tingin mo, mamamatay ka para sa pananampalataya mo, hindi mo alam paano ka naligtas. Niloloko mo sarili mo. As a church member, as a Christian, okay? Kaya ang tinatarget kong i-communicate o kausapin ngayon is the members, not the attendants. If you are a member, you know this covenant. This is for you. This is not a game. This is real life. You will live and die for this faith. The same way that our brothers live and die in North Korea, in Sudan, in Somalia, in Pakistan, in Iran. They are doing it now. They have been doing it for thousands of years. Are you part of this? You want to be a part of this? I will understand kung hindi mo gusto. Who wants to die for a God that they don't believe? Who wants to die for a God that they don't know? No one. But if you know God, if you believe in Him, you will live and die for Him. The same as our brothers. No one dies for a lie. No one dies for a joke. But here's the tricky part. Not everyone who says they're a Christian or a saint is true. Some teach the wrong way to understand sainthood. And this is what I'm talking about. Basahin natin. What does the Roman Catholic believe, teach, and practice about sainthood? This is from them. Okay? Sa Vatican.va website. Ang turo nila, in official church procedures, there are 3 steps to sainthood. A candidate becomes venerable, then blessed, and then saint. Venerable is the title given to a deceased person, recognized formally by the Pope as having lived a heroically virtuous life, or offered their life daw. To be beatified and recognized as a blessed, one miracle daw dapat mangyari, acquired through the candidate's intercession. Kumbaga, kung namatay si Santino, tapos nagdasal siya sa pangalan ni Santino, mabuhay siya muli. O, pagalingin mo ang anak ko, tapos gumaling. Aba, pwede ka. Pwede ka talaga, pre. Yun ang ibig sabihin nun. Miracle acquired through the candidate's intercession is required in addition to recognition of heroic virtue or offering of life. Eh, maginalas din to si Santino. Diba? So, pwede talaga. Ang tawag doon, canonization. Canonization requires a second miracle after beatification. The Pope may waive these requirements kung close kayo.
A miracle is not required prior to a martyr's beatification, but one is required before canonization. Saan nila nakukuha to? Meron pa tayong binasa niyan kanina? O saan mo nakuha yan? Isipin nyo, yan, ito yon o yung word ni God? Ito o word ni God? Word ni God. Kasi si God ang judge. Siya rin ang redeemer. Malinaw? When you die, you will not face the Pope. You will face God. And He will judge you. All of us, including the Pope. Malinaw? This is not from the Bible. Binasa naman natin, di ba? Kaya sabi ko sa inyo, tingnan niyo mabuti. Sinong Diyos ang kilala mo? Anong ebanghelyo ang pinaniniwalaan mo? Sinong Diyos ang pinagsisilbihan mo? Ito daw, beatification, blessed ka na. Ito yung mga terms, meanings nila. Ito yung organization that is responsible kung paano naging santo si Pedro Calungsod. Okay? Nagbutuhan sila. Congregation for the Causes of Saints. Butuhan yan eh. Mag-iimbestigasyon yan. Bishop, nagdasal kami sa pangalan ni Pedro Calungsod. May nagkaroon ng mirakulo. O sige, imbestigahan natin yan. O may nangyari ng mirakulo dahil sa pangalan niya. O sige, papadala ko yan sa Roma. Pagbobotohan namin kung talagang pwede maging santo yan. O pag napatunayan na may nangyari man, santo na siya. Kaya sabi ng Bible. Balikan natin. To the saints who are in Ephesus and are faithful in Christ Jesus. Simple lang, di ba? Patay na ba sila? Hindi pa, nasa in Ephesus nga, buhay ba sila, di ba? Eh bakit sila tinawag na saints? Because they are Christ Jesus. God's word o man's word? Okay. Alam nyo na. God's word over man's word. Ephesians 4:12. Sabi naman ni Pablo ulit sa simbahan, to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ. As a saint, saints are the members that make up the body, the church. They are not two different things. Anyone who is regenerated, baptized believer is a saint. Because saints are marked and gifted by the Holy Spirit. Again, the leaders equip them and train them in their new Christian course of life. I train you, I teach you, I sacrifice my own self, my family, my wife sacrifices for the church to teach you how to live as a Christian and to bring you the gospel and also to prepare you for ministry. For the purpose of building up other saints within the assembled group. Bakit? Kasi yung kagalingan mo, yung maturity mo, yun din ang tutulong sa kahinaan niya at sa kakulangan niya. At yung kagalingan na nakuha niya kay God, yun din ang tutulong sa iyo kapag nangailangan ka. Ganon ang Communio Sanctorum. That is the community of saints. Kaya, in Ephesians 5 verse 1 to 3, be imitators of God as beloved children and walk in love, as Christ loved us and gave himself up for us a fragrant offering and sacrifice to God. But sexual immorality and all impurity or covetousness must not even be named among you, as is what? Proper among saints. And again, hindi lang ito tungkol sa sexual immorality, but all impurity and covetousness. Basically, lahat ng bagay na masama, kasalanan, hate, evil, hold on to godly things. Saints are God's beloved children, therefore, kung ikaw ay anak ng tatay mo at mahal mo ang tatay mo at mahal ka ng tatay mo, gagayahin mo siya, di ba? Kung basketball player ang tatay mo, mahilig sa basketball, mahilig manood ng NBA, sigurado ko kung anak ka niya, lalo na kung lalaki ka, gagayahin mo rin yun, maa-absorb mo rin yun. Tama? Kung ang tatay mo, absentee father, laging walang pakialam, guess what? Scientifically proven, kadalasan, ang mga rebelde na pupunta sa krimen, addiction,
nanganganak at nabubuntis na maaga galing sa broken family. Okay? Yung mga hindi inilalayan ng kanilang magulang. Kaya may simbahan. Kasi kung magkakulangan man yung pamilya nyo, at least dito, masasalo yung pagkukulang. Kung hindi mo naiintindihan yung pinagdadaanan mo, papaalam natin sa'yo dito sa loob ng simbahan. Kapag ang magulang, especially ang father, wala kay God, at worse, gumagawa ng mali, hindi malayo na ang anak niya, lalo na kung lalaki yun, ay mapapariwara din. Gusto nyo ng example? Ayoko na magbigay ng pangalan, pero magmasid na lang kayo sa mga dati nating kasama. Kung naririnig nyo, kung tanong-tanong kayo, kamustahin nyo kasi yung isa't isa. Huwag lang kayo puro laro. Kamustahin nyo yung isa't isa. Malalaman nyo the weaknesses of the father, especially, may papasa yan sa weaknesses at sinfulness ng anak. So, if you have God as your father, meron ba tayong pwedeng kapintasan sa Diyos? Wala. So, whatever your family is right now, kung broken family ka, galing ka sa pangit na background, it doesn't matter kung ang Diyos ang iyong ama. If God is your father, it's okay. Kung ano man yung kasalanan ng parents mo, hindi yun dapat ang magdikta ng buhay mo. Because God can be your father. Okay? Saints, follow the examples of the Son of God as well. You want to follow the example of God the Father? Follow the example of Christ, the Son, because He revealed to us the Father in the way that He loved us as a way to express our love, relationship, and worship for God. Again, sexual immorality and all kinds of impurity and covetousness do not belong to the Christian course. Ano nga po ulit ang ating bigay niya? Bilang mga santo, tayo'y minarkahan, iregaluhan, ginagawang banal ng Diyos, at bilang pare ay makapagpapatuloy sa ating pakikipag-alyansa kay Kristo, lalago at magbubunga ng maka-Diyos na karakter, mabubuting gawain at mga disipulo. Finally, as we close, dito na po tayo magtatapos. Meron lang akong konting thoughts and realizations na gusto kong ipasa sa inyo. This is in English, so if you have questions after this, you can talk to me. Kung may pakialam ka sa mga tinuturo natin dito, I expect that you really ask me a question. Kasi hindi ito madadali. Okay? I want you to ask me a question. That means you really want to know God. You really care. So, in summary, to be a saint is to be sanctified, to be made holy, separated from sin, and reserved for God, which now involves a new way of living within the economy of God's kingdom in the context of the church. God's desire and purpose for us to be holy, that begins to take place in us at justification and continues on in our sanctification that leads unto eternal life. In the same way that apart from God's grace, we can never be redeemed and made a new creation, so also apart from God's grace can we ever experience holiness. To become holy positionally and to experientially is always both by grace through faith. Like many titles and names used in the Bible to refer to Christian converts, like a child of God, kingdom citizens, the title that you have as a saint is given to all Christian converts to highlight God-declared truths, its effects, the explicit and implicit activities it demands, such as the righteousness of Christ that is ours by faith, and the regeneration, marking, and leading of the Holy Spirit in us for the purpose of conforming us to the image of Christ, and defeat the influence of sin in our present earthly lives. So dito po tayo nagtatapos sa pag-aaral ng salita ng Diyos. And okay, mag-alala, hindi lang naman kayo ang kinakausap ng Diyos dito, pati rin ako. Lahat naman tayo guilty sa kasalanan.
walang perpekto, at lahat tayo ay gustong gawing banal ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. And so, I invite everyone to stand up as we end our Sunday service. Gusto ko sana na anyayahan kayo na magdasal and lagyan naman natin yung puso't isipan natin kasi hindi naman tayo nagbibiruan dito. Hindi naman natin to parang binibigay lang bilang katuwaan. Masaya ako na nandito kayo. Masaya ako na nabibigyan ako ng pagkakataon na makapagsilbi, ibigay sa inyo ang salita ng Diyos. Pero kayo ba, masaya kayo na nakakarinig kayo no, at binibigyan ka ng pagkakataon na maligtas ng Diyos? Do you actually see the value of this? Kasi people die for this. That means it is of great value. It is of eternal value. And right now, today, it is being given to you freely again. Walang strings attached. Walang bayad. At kapag naging Kristiyano ka dito, walang papatay sa'yo. Hindi ka gaya sa ibang bansa. You have the freedom to worship and serve God and become part of the community of the saints. So I hope as we pray, as we end with a prayer, may the Holy Spirit convict us all with our sins and shortcomings against God, against His holiness, and dalhin niya tayo sa tunay na pananampalataya at pagsuko ng buhay kay Jesus. So let us pray, close our eyes. Let us close our eyes and bow down our heads in prayer. And for our sisters in Missions Bible Church, please do not forget your head coverings. And sa mga nasa online din, sabayan niyo po kami sa pagdarasal. O Lord God, we come to you once again, asking for your cleansing. Ito po, Lord, ang mga itinuro niyo sa amin of what it means to be a saint. Basically, to be a saint is to be in Christ, to be converted and a follower of Jesus, someone who is separated from sin and reserved for God's honorable purpose, someone who has been given a divine title mula sa Diyos. Not from anyone or an organization or a religion, but God Himself declares us saints by faith in Christ. I pray, Lord, for myself, that I live according to this title. To live really not as a hypocrite. Lord, break me apart, humble me, so that you can remove the influence of sin in my life. And yun din ang prayer ko for my brothers and sisters in Missions Bible Church. May you use their hardships and tribulations to glorify you, Lord, and be strong in their faith and to rejoice in their salvation in Christ, the righteousness that they have by faith, that they are being made holy and made sure ng kanilang kaligtasan at ng iyong mga pamana sa kanila. Lord, ipinadarasal ko rin po ang mga kaibigan ko, ang mga kabataan dito sa aming simbahan, that they would take this seriously, O Lord, I pray. That this is not something to joke around, but this is something that they would regret if they miss it out. This is something that could save them and even bless their families. This is not optional, because this is the only way to live life, and that is to live it for the God who created us. My prayer is this once again, to bring us back to the basics of what it means to be a human being, and that is to live for the purposes that God intended for us when He created us. And that way is to live in Jesus Christ and to be made holy by God. All of this I ask in the most precious name of your Son, Jesus Christ, my righteousness, Lord and Savior, and the King of my life, and the King of this church. And everyone says, Amen, Amen, and Amen. Palakpakan natin muli ang Panginoon, papurihan natin siya. Okay, malungkot, because today is a celebration of the Lord's Day. Jesus Christ died, and after 3 days, He rose again from the dead.
That means if you believe in Him, you will be saved. So be happy. Palakpakan natin naman ang Panginoon. Ate Yani, I invite you to join in front. Right, so through the gospel, we have this great blessing. Let us now worship the Lord. So this time, let us worship with our minds set na yung puso natin, ipapahinga natin sa Diyos. Na kung gusto natin sumuko, susuko tayo kay God. Hindi sa mundo, hindi kay Satan, hindi sa mga problema natin, kung hindi, sa kapangyarihan ni God. Let us worship the Lord.